Noong nakaraang taon, mahigit 20,000 na mga aksidente ang kinasangkutan ng mga motorsiklo. Kaya naman sa Senado ay pinapanukalang ipagbawal ang pag-angkas sa motorsiklo ng mga bata. Live mula sa Quezon City, may report si JP Soriano. JP? Jessica, gumugulong na nga yung pag-aaral ng mga mambabatas at iba pang concern group kaugnay doon na sa kanilang plano na maisabatas para mapagbawal o ipagbawal yung pagsasakay sa mga maliliit na bata bilang pasahero doon sa mga motorsiklo, bagay na mas delikado raw para sa mga musmus na pasahero. Motorsiklo ang gamit ni Spencer sa paghatid at pagsundo sa eskwelahan sa 7 taong gulang na anak niyang si Jessler. May helmet naman silang mag-ama at ang paa ni Jester halos abot na rin sa foot peg o yung sumasalo sa paa ng backrider. Walang batas na nagbabawal sa pagsakay ng bata sa motorsiklo, lalo na kung may karampatang safety gear. Pero sabi ng LTO, wag na muna sana. Regarding sa mga bata, walang age bracket po yun na pwede hindi isakay. But we in the law enforcement ng LTO ay dinidiscourage po natin yung mga parents, yung mga magulang na kung pwede wag nang isakay sa motorsiklo yung bata 8-7 years old below. Sa Senado, may 3 panukalang batas na layong ipagbawal ang pagsakay sa motorsiklo ng mga menor de edad sa lahat ng kalye, pribado man o pampubliko. Dumarami na raw kasi ang mga aksidenteng kinasasangkutan ng mga motorsiklo, kaya mapanganib ito para sa mga bata. Ayon sa MMDA, noong 2013, umabot sa mahigit 20,000 ang naitalang motorcycle-related accidents. Pero dahil marami raw ang umaasa sa motorsiklo, lalo na sa mga probinsya, na ginagawa itong service na kung tawagin ay habal-habal. Mungkahi ng Motorcycle Philippines Federation, sa halip na sa edad ng bata ibase ang pagpapahintulot ng pagsakay sa motorsiklo, sa tangkad o height na lang daw. Magiging komplikado pa raw kasi kung hihinga ng birth certificate ang bawat batang pasahero. Basta raw abot na lang paa ng batang sakay ng motorsiklo ang foot peg, ligtas na raw ito. Pag yung 2 paa ng bata umabot sa foot peg, yung balance niya pag lumiliko stable. Hindi ka mukha nang hindi umaabot yung paa, hindi siya stable pag lumiliko yung motor. Pabor dito ang mga gaya ni Spencer at iba pang nagmumotor na may mga angkas na bata. Basta abot po yung yung apakan, pwede na pong isakay yung bata. Pero ayon sa MPL, dapat ay may suot na helmet ng mga batang pasahero at dapat sabaywang nakakapit ang bata at hindi sa balikat. Kamakailan lang, nakuna ng GMA News ang batang babaeng ito na tinatayang nasa edad 4 hanggang 5 taon na nakasakay sa likod ng isang motor na walang helmet at may bitbit pang supot. Kung abot naman, okay naman ang sumabay. Pero yung helmet, di ba dapat may helmet? Opo, kailangan dapat talaga may helmet. Pero dyan lang po kami sa kabila kasi kaya hindi na po ako nagdadala. Bagaman mahigpit na ipinagbabawal sa mga national highway, aminado ang LTO na marami pa rin ginagawang school service ang kanilang motor na madalas lampas sa 2 ang sakay. Kaya humihingi raw sila ng tulong sa PNP pagdating dito. Nahihirapan din manghuli kasi especially sa mga remote area. Jessica, sa pag-ikot namin kanina, ang dami pa rin talagang mga nagbumotor na may mga sakay na bata. Yung karamihan sa kanila ay wala talagang suot na helmet at bumuo na nga ng technical working group ang Senado para pag-aralan yung mungkahi ng Motorcycle Federation of the Philippines. Kabilang na rin yung mga mungkahi ng mga grupong ito. Kaugnay naman dun sa ibang problema sa pagmumotor, yung nagagamit nga ang motor ng mga tinatawag na criminal riding in tandem. Jessica? Alam mo, JP, kinumpute ko ng mabilisan, no? Yung sinabi mong bilang ng mga aksidente sa motor noong 2013. 20,000 mahigit po ang bilang ng mga aksidente sa motor noong nakaraang taon. Pag nireduce mo yan monthly, 1,666 monthly. Ang daily na bilang naman ng mga aksidente, 55. Mantakin mo yon. Kasi nung minsan may nakausap akong doktor ng orthopedic hospital, no? Nagrereklamo siya kasi sabi niya wala na raw silang ginawa kundi gumamot dun sa mga na-aksidente sa motor. Ganyan na katindi o kalala yung problema. Although kasi nga rin dumarami rin kasi ang bilang ng mga nagmumotor kasi yung mga motorcycle companies have made it affordable, no, para sa marami nating mga kababayan itong pagmumotor. Tama, Jessica, alam mo sa halagang 5,000 pwede ka na makapag-down at makakuha ng motorsiklo at talagang very competitive nga yung prices nito at sinasabi nga ng mga eksperto gaano man ka-safe mag-drive ang isang nagmumotor kapag yung nasa likod naman yung kotse talaga kumbaga ika nga hindi
hindi maayos magmaneho, talagang lapitin ng aksidente, maaksidente pa rin. Yung datos na nabanggit natin, Jessica, karamihan dyan ay hindi pa nga naisasama yung sa iba pang parte ng probinsya kung saan hindi naman na-report lahat ng mga motorcycle accidents. Pero alam mo kung delikado sa mga matatanda itong pagmumotor by itself, paano pa kaya para sa mga bata? Ayan yung mga video na pinapakita, JP, ni walang helmet yung mga bata at sa likod nakahawak lang. 'Di ba? Kung madaan lang sa konting lubak yung mga motor na yan, nako, napakahirap isipin kung anong mangyayari. Kasi nga, Jessica, wala naman palang penalties at parusa para dun sa mga nagmumotor na magsasakay ng mga maliliit na bata. Pwede lang silang sitahin at dinidiscourage lang sila ng LTO, pero lumalabas, wala pala talagang batas na nagbabawal sa kanila. Kaya talagang parang very common practice sa pagsakay ng mga bata, lalo na ginagamit itong school service. Karamihan, dito nga lang sa may Quezon City, sa may bandang Batasan, marami kang makikita ron na nagsasakay ng mga batang may motor araw-araw. At wala pa ako nakikitang helmet na yung pang motorcycle na helmet gaya nung nire-require sa mga nagmomotor para sa mga bata. Samantalang madalas ako makakita buong pamilya sakay ng iisang motor. May tatay nandun sa harap, may nakaangkas pa dun sa lalagyan ng gasolina ng motor, may isa pang bata, yung nanay minsan may baby pa, sakay-sakay sila lahat ng motor. Although dapat yun ang pwedeng hulihin ng LTO, Jessica, dahil nakalagay sa ating batas na hanggang 2 passengers lang yung pwedeng isakay ng motor. Kapag anything na lagpas doon, pwede na silang hulihin at bigyan ng penalty ng LTO. Pero kagaya nga ng yun nabanggit, Jessica, talaga namang in reality, hindi naman yan natutupad. Nako. Pero kaya tama lang na dapat magkaroon na ng regulasyon para sa mga motor, no? Kasi dumarami nga tayong mga kababayan, motor ang kaya nilang hulog-hulugan ng mga sasakyan, no? Kaso mataas din ang bilang ng mga aksidente at saka yung mga kalsada rin natin medyo hindi safe lalo na kahit yung naglagay na sila ng motorcycle lane, di ba? Tapos isa pang problema diyan, may problema talaga tayo sa disiplina sa mga kalsada natin. Tapos kung ganyan na may mga motor pa, ang problema pa akala kasi porke motor, nakakalusot sila kung saan-saan. Minsan di mo namamalayan, di ba, sa kalsada? Meron ng motor pala sa kanan mo, sa kaliwa mo. Yun ang problema. Kailangan talaga ng regulasyon na panahon na ito. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.